Welcome back everyone to Recontech channel. Mga beshi, mga subscribers na patuloy na tumatangkilik sa Recontech channel. Ito, meron tayong isang orbit ceiling fan na ang issue ay ayaw daw umikot. Sabi ng may-ari, pigil na pigil umikot. Ngayon, upon diagnosis, mga besh, ay napansin ko sa kanya, kahit forward, kahit reverse, ay pumapaling siya, which is abnormal dapat yon. Ito ating ipa-plug in para maipakita ko sa inyo. Ayun, naka-plug in na, naugong. Pagpapakanan, ayun, umikot naman pakanan, di ba? Ngayon, itatanggalin ko sa plug. Ayan, tinanggal ko. Tapos subukan naman natin ng pakaliwa naman. Ayan, pakaliwa. Ayun, oh. Umikot din siya ng pakaliwa, pag ganon. First time ni Recontech ito na ma-encounter ang ganitong problema ng electric fan. It's a challenge, mga best. It's a challenge, mga newbie. Kaya kung interesado ka, lalo na sa mga napadaan lang sa channel ko, kung interesado ka na malaman kung paano ito ayusin, ay subaybayan mo kung paano natin magagawa. Fast forward na lang tayo para everybody is happy. Shoutout muna tayo sa mga bago natin subscriber. Sa mga Santiago families, stay safe po. Kay Sir JM Manzano, how are you sir? Kay Sir Ray Lerol, kay Sir Alexander Osabel Senyor, stay safe sir. Kay Sir Jeffrey Abaygar, how are you sir? Kay Sir Emiliano Gabito, ingat po kayo. Kay Sir Jefferson Ramos, stay safe sir. Ganon din kay Sir Bernardo Tayawa, how are you sir? Maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa Recontech channel. God bless everyone. Ito, nabaklas ko na yung 4 na tornilyo. Ngayon, lagi naman pinapaalala ni Recontech na huwag pong pabaltakin na ganun yung casing. So ang pwede natin gawin dyan ay sikwatin na lang natin. Yan, sikwat unti-unti para maghiwalay lang sila. Saka natin paghiwalayin. Ito, kita na natin yung tsura sa loob. Okay, mamaya malaman natin kung bakit siya umiikot ng reverse. What? At pwede rin siyang umikot ng forward. Dito tayo sa unahan. Palit tayo ng bushing muna sa unahan. Ito po, part na to, dapat ay matanggal natin yung medyo kilewang dyan. Ganon din po dun sa hulihan na portion. Ayan, ito na ang liha. Okay lang lihain. Habang nililiha, fast forward lang muna tayo. Ayan po, ayan. Tapat ng bushing yan, ayan. Maging doon sa likod. Ito po. Ayan. Ayan, ready na yan. Ito, ating palitan ang bushing. Recontech. Ayan na naman yung mahirap. Oo nga po, mahirap nga din po itong palitan. Pero dahil kailangan natin gawin, at kailangan natin palitan, gawa ng stock up na, ay ating gagawin. Okay, let's do. Yun, tanggal na mga besh. Kumaltog pa. Ayan. Ayan na siya. Ito na yung kanyang retainer ring. Ayan. Ito yung kanyang compression ring o retainer ring. Ewan ko anong tawag dyan. Ito yung bushing. Ayan, tuyong-tuyo na nga po. Ayan o, tsura o. Ayan. Ibig sabihin yan, nangingitim, ay nag-overheat na po yan. Okay. Medyo iba na ang kulay. Ngayon, lagay natin yung bago. Ayan. Tapos, syempre, huwag natin kakalimutan yung kanyang pampadulas. What? Langis cooling materials. Ayan. Balik na natin yung retainer ring dito. Ayan. Tapos yung cap,
Kung nakita nyo yung pagsikwat kanina, ito yon, napansin nyo ba? Ito, lapit ko pa, come on. Ayan, ayan. Napakakinis po yung part na yan, hindi po nagalaw. Ito po, may kupi-kupi. Watch me. Bago natin yan ilagay, watch, ito ang technique, kasi hindi mailagay. Itong portion na to ay plain na yan. Ito, kung napansin nyo, may kupi dyan. Tama, tuluyan na natin yan ikupi, pailalim. Palalim. Ayan. Matigas. Ayan. Tuluyan na natin palalim. Ayan, tinutupi ko lang po pababa. Ayan, nakita nyo ba yan? Ayan o. Tinitiklop ka po pababa. Okay, try natin ulit. Another attempt. Ayun, almost nandun na siya. Ayun, pansin nyo. Ayan. Natin lang. Ingat lang po na wag dumaplis ang inyong mga kamay, para hindi po kayo masugatan. Ito po. Kung napansin nyo, kung mapapansin nyo, ito, side na to ay medyo may humaharang pa. So, atin pang tutupiin yung part na yon. Okay? Na lang ano pala, papaluin. O, ayan o. Malapit na pong pumasok. Unti-unti na lang natin na paluin ng pagmamahal. Pasok na yung kalahati actually. Yan. Ayan. Atin na lang yan, papaluin. Mga guys, mga newbie, unti-unti nyo lang napaluin yung gilid hanggang sa pumasok na po. Dire-diret nyo lang po sa gilid. Yan. Yan, dito inumpisahan ko po dito, tapos dito naman sa kabila hanggang sa magsalubong na lang po sila dyan. Okay. Pag nasundan nyo lang yung procedure na ginagawa ni Recontech, ay magsasucess po kayo sa inyong ginagawa. Ito po, malapit na siyang mag-close. Oh. Pansin nyo yan. Yan. Kunting palo na lang po ng pagmamahal. Magsasara na yan. Okay? Ituloy ko lang. Bawat development ay ipinapakita ni Recontech sa inyo, para kayo man din ay makagawa din po ng ganitong klase ng bushing replacement. Ayan, pumasok na oh. Okay, focus. Ayan, pumasok na siya oh. Pumasok na lang. Aayusin ko lang po yung pinaka-pinale sa mga sa mga gilid. Ngayon, hindi ko pa yan naayos. I-share ko na sa inyo kung yung bushing ay matigas na. Ayan, hindi na po magalaw. Ayun, ibig sabihin, nag-clamp na po siya. Okay? Ayusin ko lang po yung pang pinali. Done? Ayan, done na po. Maganda yung ating pagkakabit. Ayan. What? Mahigpit na po siya. So, lagi nyo lang tatandaan, huwag nyo pong susugatan yung loob ng bushing. Yung plain surface po niya, para hindi po maganit, umikot later. Okay na. Dito naman tayo sa kabila. Same procedure lang mga besh. Kung paano natin ginawa yung kabila. Special yung kabila. Meron pang ibang klase. Plastic. Yun o. Galing. Plastic lang mga besh. Parang mas madali yatang palitan to. Kaso special. Hindi siya bushing mga besh. Yan, sa cases na ganito,
Hindi siya bushing hindi siya ordinary na bushing. Ganito. Hindi siya ganitong bushing mga besh, mga daddy. Ano siya? Diretso lang na parang tubo. Kakaiba mga besh. Ang pwede natin gawin dito na solution, total ang nag-stack up naman ay yung pinakalikod. Ito yung nagkaroon ng stack up. Ang pwede natin gawin dyan ay mag-roll tayo ng liha. Ito, watch me. Ito yung pwedeng solution dyan. Bihira yan makabili ng klase ng bushing na stud type. Ayan. Stud type yan. First time ako makakita ng ganitong bushing mga besh. Kaya ang pwede natin gawin dyan ay magro-roll tayo ng liha, tapos pasok natin sa loob, tapos saka natin lihain ng paganto. Okay na, done na tayo. Okay, done na tayo. Ang pwede natin gawin dyan ay i-WD-40 natin para luminis po yung loob, kasi meron tayong pinaglihaan. May mga natanggal yan na bakal na maliliit. Yan. Ingatan lang natin na masugat. Yan. Yan. Para mag-absorb ng langis. Ito rin po. Ayan. Saka natin lagyan ng langis. Okay. Almost done na tayo mga besh. Ayan. Ayan mga besh at mga newbie. Malapit na nating mailagay. Ganun lang din po yung process na ginawa natin. Unti-untiin nyo lang po na papaluin ng pagmamahal, paikot. Yung kalahati niya is almost naipasok na lahat. Dito na lang po sa side na ito, kung mapansin nyo ay nakanganga. Ayan. Unti-unti lang po natin yan na papaluin. Sorry kung maharangan. Kailangan. Ayun. Ganun lang po. Paikot lang po. Done na mga best. Ayan. Kita nyo ang product. Gusto kong ilapit. So, ganun lang po yung mai-share ni Recontech sa inyo sa pagpapalit ng bushing ng Orbit electric fan. Okay? So, balik na tayo sa ating natin yung motor mga bes. Nagawa na natin yung pagpapalit ng bushing. Okay mga beshi, welcome back sa paghahanap natin ng root cause. Reverse ang ikot ng electric fan. Nakita natin doon sa pag-diagnose natin doon sa una pa lang, sa unahan ng video na to, ay maging si Recontech ay naging pa-sell sa kanya yon. What? Dahil kahit forward yung ikot mo, kahit reverse o kanan kaliwa, pwedeng umikot ang electric fan na to. Nag-reverse na ako ng connection dito sa capacitor. Yan, pinagbaliktad ko po yan, ay wala pong effect. Kaya nag-search pa ako ng ibang cause at luckily ay nakita natin yung wiring na ilapit ko. I-share ko sa inyo. Meron akong nakita dito na naputol na wire. Yan. Ngayon naipagdugtong ko na po siya. Ayan, may balot na yellow na string cable tube. Meron po dito part na naputol. Siguro, I'm not sure kung anong nangyari dyan. Maaring naglinis yung may-ari. Dahil dinala naman to sa akin eh. Naglinis yung may-ari, binrush niya dyan. Then nung pagsauli niya, ay ayaw na nga daw umikot. Kaya dun sa diagnose natin, ay nakita natin yung ayaw umikot. Tapos either way, kahit pakaliwa, naikot din. Na dapat ay pakanan. So yan po yung i-share ko sa inyo mga best.
Ikakasa ko lang po ito. Ibabalik natin. Then, another attempt ng testing. Ayun, hindi nga ako makapaniwala mga best sa aking nakita. Kaya gusto kong i-share sa inyo at patunayan kung tama nga ba yung aking hinala. So ito, tatanggalin ko muna yung connection. Tapos tignan natin kung ano ang kanyang relation doon sa naputol na wire versus yung wire na papuntang capacitor. Ayan, kakabitan ko ng jumper para atin pong makita. Yang kulay yellow na yan ay yan yung isang wire ng capacitor. Tapos ilalagay natin sa probe ng ating tester yung kabilang jumper. Then mi-measure natin yung continuity kung mayroon man, hindi kaya ay resistance tayong makukuha kung may connection nga ba siya dun sa naputol na wire. Ito, papakita ko sa inyo. Yan, yung wire na putol na yan. At saka ito ay pinaghiwalay ko muna para mabigyan daan yung ating pagtetesting. Para tayo lahat ay pare-parehong makaalam sa problema na ito. Pati si Recontech ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ayan, lagyan natin ng papel para hindi makakuha ng resistance sa ating kamay. Nakaset ng continuity o nakaset ng resistance yung ating DBM. Tapos tignan natin kung ano ang magiging reaksyon niya. Ayan, nako, nasasaraduhan naman. Lipat natin. Okay mga guys, watch nyo. Yun, meron siyang reading na nakuha. Ayusin lang natin para maging klaro sa inyo ang masusukat natin na resistance. May interconnect ba sila doon sa naputol na wire? Another attempt. Ayan po, tignan nyo kung ano ang mami-measure natin. Ayun, 223. So meaning mga best, mga subscribers at viewers ko, ay meron po siyang connection doon sa capacitor. Kaya malamang ito po yung dahilan kung bakit umiikot ng reverse at umiikot din ng forward. Akin munang ibalik ang kanyang pagkakahinang. Para hindi mainip ay fast forward na lang tayo. Ayan, napagdugtong ko na mga guys at mga viewers ko. Akin lang aayusin yung harnessing. Then proceed tayo sa another way of experiment. Ayan mga guys, na-harness ko na. Ang pwede natin gawin uli to make some experiment ay putulin natin yung isang wire sa capacitor. Imagine natin na halimbawa may naputol inside the winding na kadugtong ng wire ng capacitor, ay tignan natin yung magiging result kung magre-reverse rotation ba siya. Okay? So ayan, sasadyain ko ng paghiwalayin ang koneksyon ng capacitor. Then tignan natin kung ano ang maging result. Ibalik ko lang muna pati casing. Wait nyo lang. Ayan mga guys, atin ang buuin yung motor para makita natin yung result ng ating experiment. It's a moment of truth mga guys. Watch everyone. Ang in-expect natin ay dapat umikot siya ng kaliwa at kanan kasi pinutol natin yung isang supply doon sa capacitor. Lagyan lang natin ng indicator para makita natin yung magiging reaction. Ayan, lalagyan ko na. Atin ang ipa-plug in and then we'll see the result of our experiment. We should expect na mag-rotate siya ng reverse and forward. Ayan, ikutin natin pa kanan. Ayun, pa kanan, di ba? Then pakaliwa naman. Try natin. Ayun, kaliwa din. So tama nga yung hinala natin na kapag may putol na wire along the winding na nakakonect sa capacitor ay ganun po yung magiging reaksyon niya.
So naintindihan na natin kung bakit. Nawa ay inyong naintindihan ang kaunting kaalaman na naibahagi ni Recontech ngayon, lalong-lalo na sa mga newbie na napadaan lang sa channel ko. Ay huwag nyo naman kalimutan na suportahan ang Recontech channel at mag-subscribe kayo para yung ibang ina-upload ni Recontech na mga repair ay ma-update po kayo. Welcome back guys sa pagbabalik after na maidugtong ko po yung original na koneksyon ng kapasitor at ibinalik na natin uli yung mga casing. At the moment of truth, ito na yung pang pinale. In-expect natin na pakanan lang ang ikot. Ayan, umikot na ng pakanan. Subukan din natin na labanan yung ikot pakaliwa, pero lumalaban po yung pakanan. So yan po yung tama. Kita nyo naman, pumupulog-pulagpos pa yung motor natin. Yan, pakanan na. Yan yung tamang ikot ng motor. So ibig sabihin, naging success tayo mga guys sa ginawa nating experiment sa orbit ceiling fan na ito. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa matapos ang video na ito. Stay safe and bye bye everyone. Babu! Bye. 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 See ya. See ya. See you guys later.